Iniulat na nag-deploy umano ang Chinese Coast Guard na isang barko sa East China Sea noong nakarang araw upang igiit ang mga pag-aangkin ng komunistang bansa sa Senkaku Islands o kilala sa China bilang Diaoyu Islands. Ngunit agresibo umanong hinarang na isang malaking barko ng Japan Coast Guard ang Chinese Coast Guard Vessel 2506 upang hindi ito makalapit sa Senkaku Islands sa East China Sea na kasalukuyang kinokontrol ng Japan. Agad namang binatikos ng tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs na si Mao Ning ang ginawang aksyon ng Japanese Coast Guard at sinabi na wala umanong karapatan ang Japan na harangan ang China sa loob mismo ng kanilang teritoryo. Ngunit iginiit ng Tokyo na iligal umano ang ginawang panghihimasok ng Chinese Coast Guard malapit sa Senkaku Islands at pinoprotektahan lang ng Japanese government ang kanilang teritoryo laban sa mga mananakop. Iniulat ito matapos sinabi ng gobyerno ng Pilipinas na itutuloy nito ang pagsasampa ng environmental case laban sa China dahil sa ginawa nitong napakaraming destructive activities sa West Philippine Sea sa loob ng maraming taon. Sinabi ni Justice Secretary sa isang panayam na makikipagpulong sila sa mga pinakamagaling na legal experts sa bansa bago formal na ihain ng gobyerno ang reklamo sa isang international tribunal. Binigyang diin na mayroon man o walang pag-aagawa ng teritoryo sa pagitan ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea, isasampa pa rin nila ang kaso dahil para ito sa kapakanan ng buong mundo at ang pagsira sa kapaligiran ay isa umunong malaking kasalanan sa sangkatauhan. Anya, natatalakayin nila ang pagsasampa ng environmental case laban sa China kasama si Executive Secretary sa lalong madaling panahon. Sinabi niya na itutuloy nila ang kaso dahil marami na umano silang ebidensya. Ayon kay ng gobyerno ng Pilipinas ay matagal na umanong nangangalap ng ebidensya laban sa mga ginagawang mapanirang aktibidad ng komunistang bansa sa West Philippine Sea. Inanunsyo na ito matapos kinumpirma ng PCG ang ulat na inilabas kamakailan ng Armed Forces of the Philippines Western Command tungkol sa matinding pinsalang idinulot sa marine environment at coral reef sa seabed ng Rosal Reef at Escoda Shoal. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na minaliit umano ng tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China ang ginawa ng Philippine Coast Guard at sinabi na dapat na umanong umalis ang mga barko ng PCG sa Scarborough Shoal upang maiwasan ang pagtindi ng tensyon sa lugar. Inilarawan ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin ang ginawang aksyon ng Philippine government sa Scarborough Shoal bilang self-amusement matapos tanggalin ng PCG ang na inilagay ng komunistang bansa sa nasabing shoal. Nagbigay ng pahayag si Wang Wenbin sa isang press conference sa China nang hingan siya ng komento tungkol sa ginawang aksyon ng Philippine Coast Guard na kung saan pinutol nito ang lubid na inilagay sa bukana ng Scarborough Shoal. Kalaunan ay naiulat na inalis na lang ng Chinese Coast Guard ang mga natirang lubid sa Baho de Masinloc o kilala sa China bilang Huangyan Dao. Ngunit iginit pa rin ni Wang na hindi magbabago ang posisyon ng China sa nasabing shoal. Ayon sa pahayag ng Chinese Ministry of Foreign Affairs na ibinahagi ng Embahada ng China sa Manila na Huangyan Dao ay pagmamay-ari ng kanilang bansa at hindi umano ito dapat galawin ng sinuman. Sinabi ni Wang Wenbin na patuloy nilang pangangalagaan ang kanilang territorial sovereignty, maritime rights at interes sa Huangyan Dao at idinagdag niya ng ginawang aksyon ng Pilipinas ay parang self-amusement lang umano.
Sinabi ng Philippine Coast Guard na inilagay ng CCG ang upang pigilan ang mga Filipino fishermen na makapasok sa lagoon, na kung saan iginiit naman ng Philippine government ng lugar ay isang traditional na fishing ground para sa mga Filipino. Sinabi naman ng Department of Foreign Affairs sa isang pahayag ng Baho de Masinloc ay isang integral na bahagi ng Pilipinas, na kung saan mayroong soberanya at territorial jurisdiction ang bansa ayon sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ayon sa DFA, nang naiulat na paglalagay ng China ng mga barriers at ang negatibong epekto nito sa kabuhayan ng mga Filipino fishermen o anumang aktibidad na sumisira sa soberanya at jurisdiksyon ng Pilipinas sa Baho de Masinloc ay sa umunong paglabag sa international na batas. Noong July 2016, nagdesisyon ang Permanent Court of Arbitration pabor sa Pilipinas at pinawalang bisa ang malawak na pag-aangkin ng China sa South China Sea sa pamamagitan ng tinatawag nitong 9-dash line policy, na kung saan lumampas ito sa exclusive economic zone ng Pilipinas.